Ngayong Pasko, may regalo ang Arena Plus para sa iyo. Get a welcome bonus of 3,188 pesos with us para tuloy ang saya sa bawat laro ngayong Pasko. Arena Plus ang bahala sa saya ng buong barkada. Manood ng NBA sa Arena Plus and score up to 10,000 pesos daily bonus plus a chance to win multiple bonuses. Maligayang Arena Plus ko! Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sabay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya tumango na at isigaw mo. Same, pero iba! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ay, Mare! Yes! Happy Monday morning Happy sa ating Monday! lahat to the highest level, hindi ba? Ilang araw na lang, linggo na lang, hinintay natin magpapalit ng taon. Kaya nga naman, kung nag-iisip ka pa rin ng mga pangregalo para sa iyong mga mahal sa buhay, aba, pwede naming i-recommenda ito kasi garantisadong hindi kami mapapahiya dahil ito talaga ay safe na gamitin. Ano ba yan, Mare? Ang MX3 capsules. Ano bang diba? meron sa MX3 capsule? Well, bukod sa ito ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free, nagtataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants. At remember, antioxidant na kakaganda ng balat at anti-inflammatory properties. Correct. Nakakatuwa naman yan, Mare. Oo, diba? MX3 capsule, ano? Oo, diba? Ito rin yung dumaan sa state-of-the-art, ISO-certified na planta. Oo. At masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Correct! Diba? Kaya nga naman hindi ka taka-taka na talagang inawardan sila mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya naman, Mari, kung meron katanungan ng ating mga panggabisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Oh, diba na nakakaloka? 16 days to go before Christmas. Nakakaloka. Hello pa rin po sa ating mga pangga na patuloy pa rin po nakatutok sa Energy FM. Diba? At syempre sa mga nasa Metro and Mega Manila, sa magandang umaga. Ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po yung Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo! Diba? Nakakaloka. I'm so excited dahil 2 weeks na lang, diba? Magpapalit na ng taon and 3rd year anniversary na ng Baklita. Oo, ang bilis ng panahon. 3 taon ay next year day, 4 wow. O, diba natin? Parang ambulansya. Dapat pina-practice na natin yun. Uy, mag-iba naman. Wow. Oh. 4 na yun, Comment below day. nga kung anong tunog. Ano ba, aso ba tayo nun? O ano? Wow. Diba? 4 na yun. Challenge yun. Hindi ko ma-imagine kung 10 Bakit years ba? na tayo. Parang tayong asong ulol. Kung 10 years, diba? Who knows, diba? Pero syempre, bago ang lahat, hindi ba? Eto na muna. Tumungo na tayo sa kaganapan sa... Chika sa Arena! Diba? Eto na, pinakahihintay ng lahat. Sports ang ibabalita natin, hindi Hindi. presyo ng bigas Hindi at ba? isda. Pakla, Oh, yeah, para tayo ito na. nagtitinda ng gulay sa palengke. Kaya, diba, antabayanan natin. Naku, talagang nga naman, ito naman ang pinaka-antabayanan yung Chika sa Arena. Hatid sa atin yan ang Arena Plus, astig sa sports. Talagang nga naman kagabi ay talagang natunghayan ng lahat. Ang laro mula sa PBA Commissioner's Cup kung saan nga naman nagtunggali ang TNT Katropa at ang grupong Northport kung saan
saan nga naman nanalo ang Northport by 5 points against TNT sa score na 100 against 95. Samantala naman nanalo naman ang Road Warriors sa score na 104 against San Miguel Beerman sa score na 99. Bukas naman dahil ngayon ay rest day nila, kailangan syempre naman nilang labahan ang kanilang mga uniforme, 'di ba? Kasi asim-asim ang galore na 'yan. So, wala munang laro ngayon gabi. Kung hindi bukas, matutunghayan natin yan ang pagsasagupaan ng Black Waters versus Hong Kong Eastern at ang San Miguel Beerman against Rain or Shine. O, diba? At yan po muna mga kaganapan sa mundo ng PBA para sa new season ng Commissioner's Cup. Tita Cora, pasok! Mare, hindi naman nalalayo ang aking ibabalita dahil sa NCAA. Uy, Ayan, Centennial congratulations. Champions. Tagumpay ang Mapua Cardinals na makuha ang Yes. championship title sa Aha. NCAA. Aha. Ano yung para may nag-aano? Mga palakpak. Hoy! Pwede diba? ka mag-effects, hindi yung ganon. Diba? Para may nag-aano. Ako yung mga palakpak, oh. Familiar ba? Ayan, Familiar ba yun? Nakakaloka. Ayan, Mare, nakuha ang championship title ng NCAA Season 100 Men's Basketball at tinalo ng Cardinals ang Benilde Blazer sa Correct. score na 94-82 sa Game 2 para masweep ang Best of 3 Final Series at tapusin ang 33rd year title ng Mapua University. Kaya congratulations, Mapua Cardinals champion. Mabuhay kayo. Mabuhay ka, Pinay. Mabuhay kayo, Mafua. Yes. Uy, ang daming Oy, gwapo dyan sa Mapua. In fairness, talagang nga naman. Talagang maliliksi. Pero siyempre, mapunta rin naman dan tayo sa mundo naman ng NBA kung saan nga naman kasalukuyan pa ding nagaganap. Ang labanan para sa NBA Eastern and Western Conference, o, 'di ba? Ay eto na, 'di ba? Tinalo ng Grizzlies ang Wizards sa score na 140 against 112. Samantala na sa third quarter pa lamang po with 4 minutes on the clock ang labanan ng Warriors at ng Timberwolves kung saan lamang ang Warriors ng 1 point sa score na 78 against 77. Samantala naka-halftime break naman with the scores, ang Rockets ay may 64, samantala ang Clippers ay may 52. Naka-halftime break din ang Kings na may score na 62 versus Jazz na may 45. Samantala second quarter naman ang labanan ng Lakers at ng Trails kung saan lamang ang Trailblazers sa score na 33 against 27 ng Lakers. At yan po muna ang kaganapan sa mundo ng NBA para sa Eastern and Western Conference na nagaganap yan sa kasalukuyan. Ay, Maria, diba? habol ko lang Sige. sa mundo naman ito ng lone balls. Ay, balls. I love balls. Bowls. Hindi balls. Ano? Bowls. Bowls. Taasa? Mangkok? Ganon? Oo. Bowls. Okay. Oo. Pasok si Angelica Abatayo sa Women's Singles Final ng 2024 World Bowls Junior Indoor Championship sa Hong Kong. Ay, ang Matapos taray. talunin si Sophie McGonner Ay, ng taray. Scotland sa semis. Ay. Sunod niyang haharapin ng final si Rebecca Hindi. Si Oo. Rebecca. Hindi niya haharapin si Rebecca C. Sunod niyang haharapin sa finals si Rebecca Rizon ng Malta. Oo. Baka ako makaharap ni Rebecca bigla. No po. Nakakaloka. Ay, labanan ng bowl. Ano kinain nila? Ramen? Gaano? Ginaganon yun. Basta pa paano ba? Basta send ko Ay, yung link. pinagaganon doon sa ice. Hindi. Oo. Hindi basta pinapagulong yun, yung Oo. bola. Talaga ba? Oo. Alam mo, ang daming sports na hindi Oo. natin alam. Correct, di ba? Na hindi tayo aware. Oo. Pero at least, di ba, ito dahil sa Chika sa Arena nalalaman natin yan. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Dahil tinanghalang naman sila bilang, alam mo yung Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards. Kung saan nga naman, nakaastig natin dyan ang ating mga Pinoy basketball players sa mundo ng PBA
NBA na si Scottie Thompson. at syempre ang phenomenal film basketball star na umariba naman sa mundo ng NBA na si Jordan Clarkson. Antoray at ang aking Papa Balls, diba? Ang newest endorser ng Arena Plus na si Altantay. Oy, hindi! Sino nga? na si Austin Taylor Reyes. Correct. Anong kailangan nilang gawin, Mare? Ay, i-download nyo na ang Arena Plus sa inyong App Store at Play Store at pwede rin kayo makapanood sa arenaplus.ph ng inyong mga Oh. paboritong sports. Truly. O, diba? Kaya nga naman ang tanging paalala natin sa lahat. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Diba? Nakakaloka to dahil sa laban. Ang dami nagaganap. Ang dami nangyayaring mga kabulahan. Sabi Diba? dito ni Kasmot, Oh. pamilyar daw yung tunog ng ganon. Oo. Diba? Ganon. Diba? naka. Tapos, bubusalan mo pa yung bibig, gano'n. Talagyan mo ng... Tapos sasabihin mo, huwag kang maingay. Kasi nagbabayo kayo Oo. ng para sa Noche Buena. Taray. Anong binabayo sa Noche Buena? Yung ano, Paano? kasama cake. Wow! Oh, Kailangan diba? babayuin nyo. Kinakadkad yun. Ay, sa mga makalumang pamamaraan, Ano? yan ang ginagawa. Pagbabayo? Binabayo. Ang alin? Ang Kasaba? kamote. Yes. Ay, hello sa mga ganun pa rin ang ano ha, ang mga diba? pamamaraan nila. Kasi marami na Ang tayo. sarap pala maging kamote. O, Kasi- diba? Gusto ko na lang maging kamote. Para- Ganun, no? Babay. Para madurog-durog. Ganun. Kasi di ba nga may alamat nga Mare na kaya Ano? nagkaroon ng stars? Akala ko alamat ang pagbabayo. Hindi na limbag Ah. yun. Nakakaloka! Pero eto, mukha yatang hindi magkikwento tungkol sa alamat ng pagbayo. Kung hindi talaga, alam mo yung Mare, umani ng samot-saring batikos. Ang alin? Ang public apology na ginawa last Friday nitong si Maris Racal at Anthony Jennings. Kung Bakit saan na nga naman, right after ng programa natin, ay bigla silang sumulpot. Ba't nagkulot si Anthony kung kailan naman Diba? nagkulot? Na nakakaloka. At yan, Mari, kitang-kita. Diba? Na una talaga na medyo Scripted. yung simpatya una kay Maris Racal na parang tipong, ay, oo nga naman. Syempre, nandoon ka na sa, baka Oo. nga naman biktima, baka ganito. Yes. Pero nang lumabas kasi at may atribida kayong staff na habang nagsasalita si Maris ay hindi makapagpigil mag-picture-picture. Ayan, at may pangalang Jason Ray. Ano yon? Ipahanap nyo yung si Jason Ray na yan. Kasi May isang kababayan na naman Oo. tayong mawawalan ng trabaho. dahil, 'di ba, sa pagka-atribida. Atribida. Di ba yung mga ganong aspeto? Tapos, alam mo yon, umani ng samot-saring pambabatikos dahil nga, syempre, di ba, na imbes na sana yung simpatya ay makuha na, parang tipong, una inisip ng tao, malamang kaya ginawa na ito dahil nga, syempre, di ba, hindi makapag-promote ng ayos. Yes. Sina Meme Vice ganda ng kanilang pelikula dahil, di ba, prior to the a public apology, di ba, anong tawag dito? MediaCon. Oo. Yung pelikulang Breadwinner Uy, at hindi sila invited. Tsaka naluloko na daw ang MMFF. Bakit? Kasi mas tinabunan daw ngayon nila Maris Racal ang mga Oo. pelikula na Diba? pinopromote ng MMFF. Yung mga ganong aspeto nakakaloka at hindi lang din yan, Mare. 'Di ba? Sabi ng ilang kaya din ito ginawa kasi para talagang mapigilan na or damage control na ginawa dahil unang-una hindi lang pelikula ni Meme Vice ang maapektuhan. Yes. Kung hindi muli na naman, alam mo yon, ibinabango nila si Daniel Padilla. Bakit? Eto hindi, kasi kasama sila sa Incognito. Ay, oo nga. Ipapalabas ang January 20 yan on national TV, 'di ba? Tapos eto may ganito, 'di ba? So, hindi ba nga nakakabango ng gusto talaga si Daniel Padilla? Eto na naman ulit, 'di ba? Ano kaya magiging dynamics nila no sa pagtatrabaho ngayon? O, 'di ba? Kasi syempre hindi pa naman tapos ang Incognito. Correct, 'di ba? Syempre ongoing 'yan. Oo. Hindi naman pwedeng basta na lang patayin na lang karakter At nila. saka paano magpapakilig si Maris Racal at saka si Anthony Oo, Jennings? na alam na ng mga tao na tipong ganyan. Oo. 'Di ba, na nakakaloka? Parang tuloy sabi ng mga tao, okay, scripted naman pala. Akala ko ba gaya ng unang bungad talaga ni Maris sa kanyang opening statement. Wow, opening statement, 'di ba? Na
galing to from the heart. Eh di ba nga may mga... Galing pala from the bond paper. Oo. Yung sinasabi mo. Eh di ba nga Mare, may lumalabas nga na chika na parang mas bankable daw si Maris kaya... Oh, yun din ang chika, Mare. Na parang ngayon, sige, ilaglag na lang. Yun ang chikang ating nasagap, no? Na para bang ginawa itong mga official statement to dahil namili na ang ABS-CBN kung sino nga ba ang ilalaglag sa kanilang dalawa. And which is very clear, 'di ba? Na mukhang isinasalba nila si Marins at hayaan na lang nilang sumadsad itong si Anthony Jennings. Kasi si Anthony Kasi with the 22 seconds, Oo. hindi mo lang umabot ang 1 minute yung public apology, Mare. Hindi kasi Mare, hindi pa lutong-luto yung kanyang kulot. Hindi, tsaka Mare, di ba? Ganon. Habang nagpa-public apology siya, hindi mo maramdaman yung sinceridad ng pagsosorry kasi nga, obvious may binabasa din siya. Si Maris? Hindi si Anthony Si Jennings Anthony. nun, di ba? Pero kita mo sa mga mata Diba? niya na parang di siya nakakatulog. Na-bothered na siya kasi alam na niya kung ano mangyayari. Kumaga parang dahil sa nangyari na ito at lahat ng, alam mo yun, kung papansinin nyo rin yung statement ni Marines, di ba, last Friday, lahat itinuturo kay Anthony. Kaya tuloy yung mga tao nagsasabi nga naman na parang tipong, hindi ka aware, hindi ka, di ba sinasabi niya gano'n na hindi siya aware doon sa, bakit mo pinadidelete yung mga usapan? May iba namang paliwanag dyan, Mare. Ito hindi O naman ano? nagtatanggol si Maris, pero may mga paliwanag daw di umano. Na ano? Na masyado pa maaga nung pinadidelete. Oo. Maaring sila pa ni Rico Blanco nung mga time na yon. Yung mga, dinugtong-dugtong na lang. Baka kasi yung mga Yes. panahon na yon, di ba, nung inamin nga din niya na nagkalabuan sila ni Rico Blanco. May pag-amin na din eh. Correct. Dahil dito, sa insidenteng ito. May idagdag ko lang, may bagong labas na balita. Ano? Na ito daw kasing ex ni Anthony Jennings Oo. parang ng extortion. Yes. Ay, Oo. bakit? Nangihingi ng ano? Ang chika kasi may mga kumakalat na post, Mare. Ano? Na di umano na itong jowa ni yung ex ni Anthony Jennings sa si Jam. Oo. Nanghihingi daw ng milyon. Kanino? Kay sa kampo ni Anthony Jennings. Ay, para talaga sa ganun ba? manahimik siya. Anong babayad niya? Pero bago mag-post daw ito, Oo. bago mangyari yung pagpo-post sa Instagram, Oo. nagbago daw ang isip nito at sinabi daw nito na sana kahit 15% Oo. ng mga endorsement mo makuha ko. Ay. So mas malaki ang hinihingi. Yun ang nandun sa post pero hindi pa naman ngayon Nakakaloka. Uy, pero alam mo ba, kasabay din ng Biyernes, di ba, na yan. Mari nakakalungkot kasi halos lahat ng poster ni Marisa, di ba, nung mga ini-endorso niya, isa-isa nang Pinagbabaklas. tinatanggal. Nakakaloka, di ba? Tapos meron pang isang sabon, yung letter S, SW. SW. Oo, 'di ba? Tapos yung sa shampoo pala bumitaw na din. Ha? Yung manok bumitaw na din. Talaga? Oo, na nakakaloka. Kaya pala ngayon, doon sa statement nitong si Maris Racal, doon sa kanyang public apology, na sinasabi nga niya na wala siyang consent nung inilabas ito, na parang sabi ng ilan, so ibig sabihin dahil nawalan ka ng mga kontrata, payback time. Diba? Ikaw ngayon ang aming ididemanda. Ganun ba yun? Ay. Diba? Para mabalik man lang sa amin yung damage na ginawa mo. Legally, Mare, may pananagutan itong si Jam. Meron talaga, Mare. However, diba? kahit maipakulong pa nila si Jam, Oo. hindi mababago ang tingin sa kanila ng mga Correct, tao. diba? Kahit pa sabihin mong mabayaran ni Jam yung kontratang nawala dahil dito sa insidenteng ito, 'di ba? Hindi malilimutan ng tao kung ano na 'yan, nakatatak na sa utak ng tao. Correct. 'Di ba? Diba? Ano pa mababago? Sige, i-demanda nyo si Jam. 'Di ba? Yung mga ganung, yun daw nga pinag-iisipan ngayon. Parang tipong ano ba yung kumakalat ngayon, 'di ba? Kumakalat ngayon it's payback time. Parang ganun ang peg. 'Di ba? Na tipong okay, inilabas mo 'yan, the damage. Kasi parang sinasabi nga nila itong si Jam Villanueva pala, influencer pala ito. Buhat ang pumutok itong issue na ito. Alam mo yun, kumbaga pumalo ng husto yung mga followers at ngayon napapansin na siya sa mundo ng social media. Kasi syempre nasa kanya ang simpatsya ng mga tao. Diba? Yung mga ganong aspeto. Alam mo naman sa mga pagkakataong ito kapag ikaw yung naluloko at diba? nagpalabas ka ng naglabas ka ng sama ng loob sa social media. Diba? Sa'yo ang simpatsya ng yung mga ganon talaga. Kaya nakakalungkot lang din isipin. Pero yun nga, ang sabi naman ng mga tao, diba? Sabi nga niya, hindi pa man din daw sumisikat, sabi ni Mario Palmera. Hindi pa man daw sumisikat si Anthony palaos na agad. O, diba? Sabi nga nitong si Jasmine, natututong lumandi. Magtiis sa hapdi, sabi daw ni Kapitan Tutan. Ay, nako hindi, diba?
Ayan, diba? Sabi din ni Richmond Tolentino, Oh. pabati naman daw po kay JV De Los Reyes ng Kaisersburgs. Araw-araw daw na nakikinig. Saan yung lugar na yan? Saan lugar yan? Nakakaloka. Pero yun na nga, sabi nga ng ilan, diba? Parang medyo napasama pa yata yung public apology na inilabas nila. Na kung saan nga naman umani ng samut-saring batikos, imbis na simpatya ang makuha nila. Lalo pa sa Andy Maris Racal. Kasi diba, parang dahil nga sa yung public apology statement, parang taliwas dun sa screenshot na nabasa na ng mga tao. At hindi niya dinideny yun. May pag-amin naman siya doon na totoo yun. It was a conversation between him and her ng kumbaga parang ni Anthony between them. Mas diba? lumalala pa ngayon kasi pati yung glam team ni Maris Racal nagsasalita na pinatotohanan nila yung yung sinabi ni Maris Racal na ang pakilala ni Anthony Jennings or ang press release niya ay single siya. So talaga kailangan nila syempre umayon. At saka Mari, dahil kung hindi, kagaya rin sila nung atribidang nag-screenshot na ito na nag-booking na scripted pala yung public apology. 'Di ba? Na nakakaloka. At saka Mari, eto na lang ha. Kapag bago ka pumatol sa isang lalaki, kailangan mo munang alamin, i-background check mo din muna. Ano to? Kagaya ka din ni Tita Cora? Oo, diba? Na di mo man lang nakuha yung pangalan? Ay! At nagkakilala sa harap ng ever? Diba yung mga ganong aspeto? Oo, at tinanong ka lang kung taga rito ka ba? Ever Supermarket. Ay! Nadaan ka lang sa, hi. Hi. Marupok. Maputi. Marupok. Okay na to. Laman tiyan din. Tapos nadali. Yung pala dinali. Kagaya diba? ko din. Meron din palang kinakalantari. Diba? Diba? Hindi ka naman nag-screenshot. Hindi ako nag-screenshot. Hindi ka Ako ang in-screenshot ng hayop. In-screenshot, tapos pinadala. Gumawa ng eksena. Kaya nga. Sayang hindi man lang sinabi anong flavor ng smoke. Yeah. Baka apple. Kaya nga. Tanong nyo kay Jimbo. Diba? Bubblegum flavor. Ano ba yan, mga kapre? Ba kayo smoke kayo ng smoke? Diba? Pero yun na nga, nakakasad lang kasi diba, halos sunod-sunod na nga talaga lahat, tinalikuran na nga si Marisa. Kung ang mga endorsements na ito ay tumalikod na, what more ang mga taong mas malakas mag-cancel. Kaya siguro ginawa na ng ABS-CBN ang hakbang na ito para maisalba si Meme Vice sa kahihiyan kasi nga for the first time diba, nasangkot si Meme Vice sa ganito kung saan nga naman yung una, parang tipong ipinitch in pala sa kanila talaga itong mag-love team na ito na nagustuhan naman talaga dahil may talent naman sila, magagaling sila mga artista, hindi natin maaalis yun. Meron lang sila mga kalokohang taglay, diba? Pero hindi natin maiaalis kalokohan na magagaling lang ba? sila. Diba? Parang ako, talented, malandi lang ako, pero talented. Diba? At least. Diba? Alis hindi ko na, diba? Alis ako medyo may payakap lang, may pa-picture lang, ganyan. Pero never naman ako nag-CR fan, gano'n. Actually. Kaya ka pinaggigilan ng fans nila Nakakaloka, diba? Kaya, alam mo yun, every time kunwari, yun naman yung pag nanasa ako dito sa taong to. Diba? I'll touch myself na lang. Ganon. Hindi. Ganon. Kaya gawa ni Sisa. Kanina pa siya sa loob ng diba? ng CR. Diba? Na-touch myself pa. Kaya nga, diba, nagkakalokohan na tuloy. Kasi, diba, merong isang aesthetic clinic at beauty clinic, diba, may slogan siya na, only Keme touches my skin. Who touches yours? Maris. Sumagot si Maris, I'll touch myself na lang. Yaman din lang naman na pag-uusapan natin itong si itong si Maris Racal at saka si Anthony Jennings. Mamaya na. Diba? Well, sa aming pagbabalik, nako, mukha yatang may lumalaki yung uso. Diba? Kasi nga naman, may mga iba naman na pwede na maprotektahan. Tapos may mga iba kasing, alam mo yung atri-atribidang nagsasabi na 2 months ko pa kasing alam yan, nasabi na sa akin. Napanood ko yun, naiirita ako.
Diba? Eh, kung alam mo, ba't di mo sinabi? Ang kaibigan niya, yung ex, hindi naman yung ano. Diba? Kung hindi rin talaga kayo ano din, nakakaloka. Paano mo sa TikTok? Oo, bida-bida ka din. No? Kaya ka nagmumukhang Jollibee. Try mo minsan magpula. Tapos mag-sombrero ka. Di masarap. But anyways, so kabangga. Anong lasa? Ayan muna. Nako, buti na lang, hindi ko nga tinikmo. Ay! Dadari na! So much to that. Wag na. Baka kasi hanapin nila. Anyways, mga mga sa amin magbabalik ka. Isang mainit pa rin na usapan, pakaugnay pa rin kay Maris Racal at Anthony Jennings ang ating pag-uusapan dahil hindi na sila nagbabakbakan. May parinigan ng nagaganap. Kung sino man yan, sama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo Woo Woo! And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Ang gawag mong sabihin radyo. Sabihin mo!